Panahon ni Digong, mga kababayan, nagsimula. So dito natin maintindihan kung bakit, mga kababayan, masyadong agresibo itong si Alan Peter Cayetano sa didefensa bilang defense senator sa impeachment ni Sara Duterte. Kasi alams na, mga kababayan, sumisingaw na ang baho na kanyang kinakasangkutan, na kinakalkal naman po ni Ping Lacson. At ang makakapagligtas lang sa kanya ay kung si Sara Duterte ay makaupo bilang presidente. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. May matinding pasabog na naman po itong si Senator Ping Lacson tungkol kay Alan Peter Cayetano. At may pasaring siya ngayon, mga kababayan. May latest siyang pasaring sa kanyang post sa X. Ito, sabi niya, sa kanyang post, Ping Lacson, ibang klase ring talento ang magsinungaling ng hindi man lang kumukurap. Pero ano naman ang tawag sa taong kayang simulan ang kasinungalingan gamit ang salita ng Diyos? Yan ang kanyang yan ang kanyang post ngayon, mga kababayan, ni Ping Lacson. Sabi niya diyan, it takes unusual talent to lie with a straight face, but starting a lie with quotes from the scripture is something else that only a devil incarnate may be capable of doing. As the Bible says, even the devil can quote scripture, sabi po ni Ping Lacson. Malinaw na patama, mga kababayan, kay Alan Peter Cayetano ng itsura. Parang yun na nga yung dinidescribe ni Ping Lacson. O, di ba? Una na, mga kababayan, in-expose ni Ping Lacson itong tungkol sa 42 ghost projects, illegal reclamation sa Taguig, kung saan pinapaimbestigahan na niya ito. Yan ang report 2 days ago. Aabot sa 42 mga proyekto sa Taguig City na tinuturing na baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano ang umano'y natukoy na questionably kabilang ang mga pinaginala ang Ghost Slope Protection Project at walang otorisasyong reclamation sa ilang bahagi ng Laguna Lake. Sabi, mga kababayan, dito sa balita ng Abante News Channel at Politico News, batay sa impormasyon mula sa informante ng Politico, nagbahagi na umano ang Philippine Reclamation Authority ng mga dokumento at iba pang ebidensya sa mga otoridad kaugnay ng mga questioning proyekto sa C6 Laguna Lake area. Inaasahan umanong isusumite ang mga ito sa Office of the Ombudsman bilang posibleng batayan sa pag-ain ng mga kaso. Ang PRA, Philippine Reclamation Authority po, ang ahensyang nangangasiwa sa regulasyon at koordinasyon ng lahat ng reclamation project sa bansa. Ayon sa source, hindi lamang umano kriminal o administratibong pananagutan ng posibleng kaharapin ng mga sangkot. Pinag-aralan din umano ng pamalaan kung maaring maporfit pabor sa Estado ang mga lupang nareklama ng walang kaukulang otoridad. Alan stands to lose more than political capital if the government pursues this aggressively. Billions of pesos may be at stake, especially if the reclaimed areas are found to have been developed without authority and are taken back by the national government, ayon sa informante. Ang bagong impormasyon ay sinasabing nagpapatibay sa naunang pahayag ni Senator Ping Lacson hinggil sa umano'y 14.4 billion pesos na anomalya sa mga infrastructure projects sa Taguig na pinunduhan mula 2020 hanggang 2025. Panahon ni Digong, mga kababayan, nagsimula. So dito natin maintindihan kung bakit, mga kababayan,
masyadong agresibo itong si Alan Peter Cayetano sa didefensa bilang Senate defense senator sa impeachment ni Sara Duterte. Kasi alams na, mga kababayan, sumisingaw na ang baho na kanyang kinakasangkutan na kinakalkal naman po ni Ping Lacson. At ang makakapagligtas lang sa kanya ay kung si Sara Duterte ay makaupo bilang presidente sa isang possible power grab o kung hindi, mga kababayan, sa pamamagitan ng election sa 2028 kung hindi makonvict si Sara Duterte. So nakikita ninyo kung gaano kaaktibo yung mga Duterte senators. Kasi yung mga kaibigan nila kasama, yung iba nauna na, si Jinggoy at saka si Marcoleta na kulong. Ang pag-asa na lang po si Sara. Si Sara din nalalagay sa malaking problema. So nagets na ninyo, mga kababayan? May kanya-kanya kasing pinagtatakpan na baho. May skeleton in the closet, mga kababayan. Pero ito, sumisingaw na, mga kababayan, at ito siguro ang dahilan kung bakit parang mabaliw-baliw na itong si Alan Peter Cayetano, hindi na mapakali. Yan kasi yung cross the line. Kinalaban mo si Ping Lacson, hindi kanyang tatantanan. Tulad ng sinabi ni Ping Lacson, bagay kanya sa payatas. Quezon City Jail. Yan ang sabi ni Ping Lacson, mga kababayan. Ang involved na 1 billion po, plunder ito. 14.4 billion na anomalya sa mga infrastructure projects sa Taguig na pinunduan mula 2020 hanggang 2025. Kabilang sa mga binanggit ni Lacson ang umano'y paggamit ng pundong nakalaan para sa slope protection o pangpunduhan ng reclamation activities sa tabing lawa kahit wala umanong kinakailangang permit mula sa Department of Environment and Natural Resources. Iginit ni Lacson na nagpatuloy umano ang reclamation activities dahil natakot umano ang ilang opisyal ng Laguna Lake Development Authority na mapahiya sa mga pagdinig ng Senado sa pamumuno ni Cayetano. Tapos, mga kababayan, at ito yung latest mula kay Ping Lacson. Ngayon lang itong hapon, 2:57 p.m., August 9. Report ng Philippine Daily Inquirer, sabi diyan, Cayetano threatened PRA, Philippine Reclamation Authority, to stop probe into Taguig reclamation, sabi po ni Ping Lacson. Tinakot daw, mga kababayan ni Cayetano, yung mga taga-PRA. You see? Sabi ko sa inyo, tama yung analysis natin. Itong si Alan Peter Cayetano, quote ng scripture, para pagtakpan yung kanyang mga kabuktutan. Para ipakitang may moral ascendancy siya. May moral authority. Parang si Kibuloy. Nabuking pa rin yung kabuktutan ni Kibuloy. Ayon, may extradition request na yung Amerika. Nakulong dito for human trafficking, sexual abuse. Pastor ka, ganon yung kaso mo. Ito din si Alan Peter Cayetano, corruption ito, involving billions. At ngayon, ang sabi ni Ping Lacson, tinatakot yung PRA. Kaya yung pakot-coat niya, tapos may salmo na nasa likod. Cover po. Yan ang tingin natin. Cover ni Alan Peter Cayetano. Tulad ng sinabi niya doon sa impeachment trial, kami anyang mga neutral. Yan sabi ni Parigoy, tigilan mo niya, Alan, yung pagkukunwari mong neutral ka, kitang-kita. DDA senator, defense senator ka. Di ba? Tigilan mo na niya magkunwari na neutral kayo. Ay nako, mga kababayan, mali ng kinalaban nitong si Alan Peter Cayetano.
Ayan, sabi dyan. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano allegedly threatened the Philippine Reclamation Authority, PRA, to stop it from investigating supposedly illegally undertaken reclamation in Taguig. Sabi po ni Ping Lacson. Ngayon, mali itong Monday, Sunday pala ngayon. Lacson made the revelation at the same time he announced that the PRA would pursue another investigation into land that the agency confirmed was reclaimed by Taguig City without securing any permits. The reclaimed land may be benefiting residents as former Senate President Alan Peter Cayetano claims. Pero anya, yung proper procedures and laws still have to be followed, including securing the necessary permits. The PRA said the city government did not secure a single permit, sabi po ni Ping Lacson, about the reclaimed land sa interview ng DCWB. He then shared that on the PRA's attempt at investigating the lack of permits, Cayetano threatened to have the deliberation on the Office of the President's budget suspended. So they were pressured and the investigation was stalled. With the supposed illegal reclamations revisited, Lacson mentioned that the PRA's investigation may lead to a resolution that would have the Taguig land forfeited. Grabe po yung pinasok na problema, mga kababayan ni Alan Peter Cayetano. Ngayon, siguradong magkakabol-bol yung kanyang buhay. Baka mamaya o bukas mag-live selling na naman si Ping Lacson o si Alan Peter Cayetano at babanatan si Ping Lacson. Habang binabanatan niya si Ping Lacson, lalo naman na nagiging masigasig si Ping Lacson sa pagkalkal sa mga anomalya na pinasok ni Cayetano. Parang tumalon sa kumunoy, mga kababayan, si Alan Peter Cayetano habang gumagalaw siya, lalong lumulubog. Kaya hindi na makapag-ahit, mga kababayan, ng bigote. At tingnan ninyo, lalong tumanda yung itsura ni Alan Peter Cayetano kasi imagine that, 42 ghost projects, illegal reclamation ang biglang sumingaw, mga kababayan. Ito ang magmumulto sa kanya kay Alan Peter Cayetano, mga kababayan. Para itsura po, hindi na makatulog si Alan Peter Cayetano. Lagi nang dilat ang mata, mga kababayan. Di ba? Ayan man lang po yung ating short video. Abangan natin yung susunod na live streaming, live selling ni Alan Peter Cayetano. Bye-bye po. God bless.